Ngayong aga mga kauturan, dali ka mo diri sa aton bag-o nga latuntunan nga tawag nga bugtaw, wake up, gising. Ano ining bugtaw? Kay isa ini nga palatuntunan sa hiligay noon, wayan po nato magbinisaya sa mag Tagalog ug mag-English. Ang rason sini kay kadamo sang kauturan naton tulog labi na gid sa issues sang South China Sea. Ginhimo ko ining programa bilang last effort, no? Best effort, last ditch nga kita mga Pilipino, labi na gid diri sa Kabisayaan, mga bugtaw sa tunay nga nakahitabo sa South China Sea. Kay kung hindi ka kita magbugtaw, magpamanikula lang kita sa mga dayuhan, kay maagid ng Pilipinas, kaluluoy gid ka kay tanan singay mahantong gid sa giyera, ano? Amo na nga kilandan, makabugtaw kita para naton maintindihan ang mga kakahitabo diri, mga issue sa South China Sea. Kung ano gid lang at tabo nga gaginamo diri. Sang alin sang tiyempo ni Marcos kay Cory, kay Ramos, kay Erap, kay Gloria, wala mang problema dira. Okay man. Ginamo lang sang panahon ni Aquino, sang panahon ni Duterte do nagtawhay, subong liwat na naman kag daw naggrabe na gid kag ginakulbaan kita nga base tanan sine mahantong sa gera, no? Gera na sa Europe, sa Ukraine, gera man sa Middle East, sa Gaza, base sa Asia kita na ang sunod. Amo na nga importante gid nga maintindihan naton ang nagakahitabo diri sa ating nga rehiyon, no? Um, kay ang mabatian naton sa mainstream media nga ang teritoryo kuno sa Pilipinas ginagaw sa China, daghang China ginabuli ang Pilipinas. May kamatuoran dit man gid ay halini o ini isa ka ginatawag nga planado, orchestrated, no, nga simponiya nga bilugon ang ulo sa mga Pilipino nga kasuklaman ang China kag uh, mabilin kita sa progreso sang nasyon. Bago ta magsugod, ang bottom scientist ang mga nagakahitabo, may pagkambyo ang ginatawag nga prosperidad halin sa west pakadto sa east. Kaya ang Amerika bangkarote na, kadamuan ng mga European nation mangkarote man, ari diri sa Asia ang progreso subong, no? Yun na pangunahan sa China. Amo gina iliwat to ang tema nga na masulit-sulit sa aton mga sunod nga mga programa, no? Ano gid ang katabo nga gaginamo sa unad the man, no? Um, liwat sa hiligaynon ini sa Cebuano kag sa Tagalog kag English man, hiligaynon especially hiligaynon para maintindihan sa mga kultura naton diri sa Visayas region, kay ari ko sa Visayas kag adlaw wala ko may mabatian sa radyo kundi kontra China, no? Kag hindi man matuod nga mahambal ko na amo na subong imuon ta subong aga nga itilawan ko nga mapaathag sa atong mga kauturan diri sa Visayas, labi na din sa Hiligaynon speaking region, no? Provinces, mga probinsya, no? Kung anong nakahitabo, no? Ang hambal ganin nila na kung may ginamo man, always follow the money trail, sundan ang ano gid ang with the basic interest kwarta gina permi, no? Kwarta gina ang kahitabo dira, no? Kaya ang ginahambal nila nga nag-agaw teritoryo kag ang pagbuli hindi ginamatuod, why na kamatuoran bidya na na. Kung hindi na matuod, ano gid lang natabo haw? Ang natabo dira kay may mga business interest na interesado sa rehiyon ngayon na.
amo na si Aquino sa una nagsakay sa mga business interest, ang resulta nabiyaan tas ang bus. Ang nabiyaan tas ang progreso sa region kay ginaway ang China. Hmm? I-summarize ko lang kung anong natabo dira kag kung anong mahimo ta no. Sang February kay bago na may tatlo ka business interest nga interesado dira sa region no. Ang Salim Group, Indonesian, na ang tao nila diri si Manny Pangilinan, si Bobby Ongpin, kag si Enrique Rason. Amo na sila ang nagapagamo. Kag of course, sila ang sa likod nila mga Amerikano. No? Kay ang Amerikano hindi nila mabaton nga naperde sila sa China sa ekonomiya kag sa armed superior. Hindi mas superior ang armaments ng China subong. Ang natabo dira sang February 2011 ang Forum Energy nga under kay Manny Pangilinan, actually sa Salim Group ng Indonesian kay si Manny Pangilinan tuta na sa Forum Energy no kay Salim. Nagpadala sila sang survey vessel nga MV Voyager dira sa Scarborough Shoal. Tungod nga disputed nila gin-intercept sang Chinese Coast Guard, ang at that time si Albert De Rosario nga former board of directors ng Philips Petroleum subong PXP Petroleum na. Instead nga husayon sa China ang problema, nagkadto sa media kag naghambal nga ginaharas ko ng mga mangingisda naton dira sa riyon. Ang pangharas nga tuod wala na. Maambal ko siguro 10% tuod, no? Di naghihalin na nga ginharas sa mga mangingisda ta. Nagsugod sina dito sa Quirino bus hostage crisis. Kung nadumduman nyo, itong pulis ng ipang hostage siya, kagin pamatay mga turista sa Hong Kong, pagkatapos ito, may fact-finding headed by Tessie Angsi. Ang rekomendasyon nila, kasuhan si Yusek Rico Puno kag si Mayor Lin. At that time, Mayor sa Manila, for botching the operation. Huwag yung pakasuhan ni President Aquino kay tungod mga amigo yan. Pinapahiya ang incheck. Kailangan mabalaan nyo sa incheck ang diplomasiya nila. The face is very, very important. May mga kilala kong mga Pilipino nga may contact sa US-Chinese Politburo. Hambal sa mga taga-Politburo, ang main na governing bodies ng China, hindi kami akig sa Pilipinas, akig lang kami sa presidente nyo. Hindi kami makipagyera sa inyo, pero silutan nito mo namon. We will not go to war with you, but we will hurt you terribly. Amo na to mga mangingisda, amo na to ang pag pag-stop no sa mga export mga saging, mga pinya, agricultural products, kag pag-stop man sa importation ta sa mga necessary spare parts para sa manufacturing sector ta diri. Pero kabalutas ang tiyempo sang ni Duterte nagbago na. Subong, ang pangharas nito, ano lang to, very minimal lang to, gin-blow up lang sa media. Kaya ang ibang dira nga footage nga nakita niyo siguro, ara na sa sulod sa Scarborough Shoal nga ginatabog ang mga mangingisda. Kaya ang Scarborough Shoal na double vulkan siya nga ang shoal nabaw ang dadom ari di sa palibot kag ara dira ang madagko nga isda sa palibot. Di spawning area na bawal ginada mangisda kay maapektuhan ang pagbuto sa mga isda, no? Sang nagsugod ng gamo-gamo, willing man China makipag-istorya. Pero bilateral, both silingon, ang Pilipinas lang kag ang China. Pero galing si De Rosario, nagpati sa mga amoy ang mga Amerikano, hambal multilateral, gusto mag-intra sa US kag sa Australia. Di hambal sa China, anong labot diri sang Amerika kag Australia. Problema ni sa mga silingan nga may intra sila diri. No? Kaya kabalo ka, one thing with Chinese diplomacy, may official, may unofficial. Kung may problema, as much as possible, hindi sila gusto magkanto sa korte, kundi usayon lang tawgon si uncle para ang mga elders nila para magusay no sa problema amo na sila. Kung tanaw mong Vietnam kag Taiwan, officially may gamo, especially sa Vietnam may napatay pag ganito sa ilang sigalot no. Pero unofficially,
ang trading very, very active, very, very robust sa ground. In fact, 90% sa oil exploration sa Vietnam are joint exploration with China. Amo nang in fact, na nagkadto si Marcos sa Beijing, Marcos Sr. sa Beijing sa 1975. At the time, ang nag-entertain nila sa iya si Deng Xiaoping, no? Ano pa lang to, Deputy Premier pa lang to si Deng Xiaoping. Sanggin na hambal ni Marcos, bring up yung issues ng South China Sea. Hambal din Xiaoping, let's keep it aside. Maybe the future generation will have more wisdom to deal with the matter. Meanwhile, let's do business. Amo sila mo kung pwede lang way gamo, mga negosyo ta para mag-asenso ta. Amo nang ang style nila. O galing sa panahon ni Aquino, kay tungod siguro ang pamilya ya may business interest man dira sa hydrocarbon deposit. Kaya isang una, way man lagi nasapak ang hydrocarbon. Galing subong, may technology na kita nga maka-extract fuel sa hydrocarbon ang muna naging valuable. No? Siya na ang daw nagpadako gid sa gamo. Kaya kung tanawon mo, South China Sea, per may nakadako. Kag bago na, ang ginatawag nilang West Philippine Sea, why nag-exist? Hindi na to. Okay, sa executive order lang na ni Aquino, number 29, nga ginitawag na Group of Kalayaan Islands, Scarborough, Spratly, as West Philippine Sea. Pero, ang nagpangalan sinasang lugar nga ng South China Sea, mga Espanyol sang 16th century. Kung gusto mo isla ng ngalan sila into West Philippine Sea, masulat ka sa International Hydrographic Society, tapos ipresenta na sa kalibutan, kilala ang bilog ng kalibutan, mag-agree nga tawagon ina West Philippine Sea. Why ganin nagsulat sa International Hydrographic Society? So in other words, wala nag-exist ang West Philippine Sea na. South China Sea na. No? Subong, ang sa Scarborough halimbawa, claimant lang kita dira, hindi na aton. Claimant lang kita. Damo nga nasyon ang claim dira. Malaysia, Taiwan, Vietnam, sang ano nga June 2011 ano nga pitsa ganito nga nagka-stand off dira sang all the 2011 ato nga nagka-stand off dira kag nag-withdraw ang Navy ta kabalo ka kung claimant ka dira may ibang mga claimant tapos nag military stand off nagtubangay ang duwa ka military ang military nga mag withdraw no both silingon gin-surrender nila ina nga lugar sa isa ka military nga ay nag-withdraw ang China. So ang Aquino administration gin-surrender na nila ang Scarborough Shoal sa China, no? Ano ganito nga date so tuwari sa notes kung pag-surrender pag withdraw sang China sang Pilipinas dili uh, gusto ko lang are March 2 hindi, sang basta 2011 to. April to June 2012, no? Nga nag-withdraw ang Philippine Navy dira, gin-surrender sa Aquino administration ng Scarborough Shoal sa China. To save faces, kaya napahiya ang Pilipinas, gusto nila nga kasuhan ng China. Kung gusto mo kasuhan ng China, dapat dito ka mag-file ng kaso sa ITLOS, United Nations International Tribunal on the Laws of the Sea. Kag sa International Court of Justice. Galing din advisean sila sa abogado nila nga kung dito ta magkadto sigurado perde ta kay kita nang withdraw mo. Dalon to na lang sa arbitration.
Pero wala sang arbitration nga natabo sa kay wala nag-participate sa ang China. Ang kahuluya pa dira kay biskan ang arbitration fees ng China, kita nagbayad ang gasto ko sa Pilipinas to sa arbitration na mga nakalampot 1 ka bilyon ka pesos kay ang abogado to perte ka mahal, no? Kag ang Permanent Court of Arbitration hindi na sa United Nations body. Private na siya nga kompanya, no? Nag-arbitrate. Pero sang nagdesisyon siya sa pabor kuno sa Pilipinas, siyempre ikaw ang kliyente, paboran ka eh. Si Carpio kag si retired Chief Justice Carpio kag si Justice Carpio kag si then Foreign Affairs Secretary Albert de Rosario ginpagwa nila nga ang Permanent Court of Arbitration United Nation body kag nagdaog kunong Pilipinas. Anong gindaog sa Pilipinas? No? In other words, ginto nila mga Pilipino na nagdaog kita kuno. Paano magdaog na why gani sa arbitration? Daw sa barangay ba may arbitration, yung patawag ka, ang tiyak why nagkadto, kundi why arbitration, failed mediation siya, no? Kung mag-failed mediation, siyempre, ang sunod nila nga hakbang, ipasaka sa piskal para dalon sa korte. Kung nag-failed mediation, dapat makadto na siya sa International Court of Justice o kung sa International Tribunal on the Laws of the Sea. Pero ang Pilipinas, hindi man magkanto kay kabalos lang ang mapiyerdi sila. Pero gininto nila Pilipinas, sa sumus mga radyo ako na ginambal nila nga nagdaog ko ng, ano yung daog sa Pilipinas? Kaya why gan isang arbitration nga natabo kay ang piyak wala nagkadto. So, ang lain pa dira, ginbayran naton ang arbitrate. Kaya kung magpa-arbitrate kita, mabayad ka mo. Ang piyak mabayad man, di kaya hindi sila kadto, ginbayran sa Pilipinas para madayon lang. No? Amo na da ang natabo. Kag si Aquino sa sona niya sa 2011 naghambal what is ours is ours. Una sa tanan kag bago na si Carpio biskan una ko siya nabatian sa una sa TV kag sa radyo hambal niya may soberenya kay nakuno dira sovereignty. Di ko hindi abogado ba? Kay ang sovereignty sa duta na. Ang sa dagat ang may ara ta sovereign rights na. From sovereign rights, buot silingon, fishing na pangisda kag exploration sa mga mineral sa seabed, no? Amula na. Pero, waay takabalo nga ang ginatawag nila nga 200 nautical miles radius, waay taga ni kabalo kundi nga aman. Amo niyo, sa 1975, claim ni Marcos Sr. ang Scarborough nga. Kag nakita ya wala gali sang laws of the sea nga dumada sa karagatan. So atasan niya si late Senator Tolentino to work for laws of the sea. So actually ang ginatawag ng nila nga UNCLOS, United Nations Convention on the Laws of the Sea, it is a Filipino brainchild. No? Kag ang una nga nasyon nga nag-resist, nagkontra sina amo ang Estados Unidos. In fact, ginpermahan na nila pag-ulang, pero wala pa nila ma-ratify. No? Ang ginatawag nga UNCLOS nga na. Sa UNCLOS, may ginatawag nga 200 nautical miles radius ng exclusive economic zone. No? Ang exclusive sina, misnomer na or deceptive na. Hindi na tuod kaya hindi na siya exclusive. No? Pero una sa tanan, why takabalo kundi na. Kaya ang procedure nila, according to UNCLOS, kailangan pa-survey mo na. Trabaho na sa NAMRIA, National Mapping Resource and Information Authority. Sa NAMRIA, may duwa dira ka survey sheet donated by Spain. Katahom nakita ko. Pero wala man ginagamit. No? Pagkatapos ng survey, isubmit mo yung mga technical data sa United Nations Office on Maritime Affairs. Dito mandugo na. Kung okay na to, amo lang na pag-elevate sa main body, kag amo lang na pag-delineate sa United Nations kung diin gid na nga 200 nautical miles exclusive economic zone. Ang problema dira ulat na nagpa-survey. Di kay sino sa lain na way ta nagpa-survey. Kung sa duta pa, although lain ang laws of the sea sa duta, paano ka makapatitulo sa duta mo kung way ka nakapatakos? Patakos mo, may pa-survey mo. No? Di way takablo kay you don't plot that on the map. In fact, ang Benham Rise, ang ating extended continental shelf,
Ang survey lang sila mga 8 ka tuig. Dugay na mo Japan gani sobra 20 anyos ang pag-survey nila sa archipelago nila, no? Kagang proseso sa United Nations ang Benham Rice mga 4 ka tuig. So ang Benham Rice 12 ka tuig na bag-o nag-grant sang United Nations nga extended continental shelf na sang Pilipinas, no? Kag hindi mo teritoryo ang dagat kay may 16th century doctrine that the sea is the common heritage of mankind. But silingon, wala sang may naga panag-iya sang karagatan. Kay common heritage of mankind. Iya na siya sang katawhan ang karagatan. Ang claim mo ng dira, mga teritoryo mo kung may mga isla. Pero kadamuhan sa mga isla, hambal sa United Nations, hindi makasuporta sa human life sa kabuhi. No? Kay ang din-classify na sila nga rock, bato. Kung hindi sila kung rock sila, hindi sila maka-generate sang 12 nautical mile territorial water. Kaya kita nga nasyon bilang archipelago, medyo unique ang feature ta. May mga enclosed sea ta, no? Para sa Panay, Guimaras, Negros, no? May mga dagat in between. Sa 12 nautical miles nga na, amo na ginatawag na territorial water. Pero ang territorial water na, biskan amo na, hindi na siya absolute kay may ginatawag ta rights of innocent passage. Biskan sino magtumbling-tumbling dira, biskan magtumbling-tumbling mga inchik dira, why tamay may mo kay may right sila, may katarungan, may diretso sa ginatawag na innocent passage, pwede sila dakagi. Ang ginadumilian pa lang sa innocent passage, ang mga barko panggera nga may dala sang nuclear weapon, may mga armas nuclear sila. Kaya sa Constitution ta, hindi pwede ang armas nuclear diri sa Pilipinas. Pero mga Amerikano, pero may kaagida, may mga base pa sila, wala tagaling kabalo kung may nuclear na. Kaya ang provision sa EDCA, Extended Defense Cooperation Agreement, nga imagine na, ara sa duta na, pero hindi na pwede i-inspection ang mga base nila. Ano klase na? No? Nga ginatag naton sa Amerikano ang aton soberenya sa mga ginatag naton sa Amerikano ang aton soberenya. No? So, ang ginagaw ko nun sa China, anong ginagaw sa China? In fact, ang tunay nga ng agaw ng Vietnam, tingaway gahod ang Vietnam, kay tungod ang Vietnam, alay sa mga Amerikano. Ang ginagaw, like, I think yung Pugad Island, 1977, I think, no, ang mga Marines na nagabantay, ginimbitar sa mga Vietnam kay birthday party ko sa commander nila. Pagbalik nila, hindi na sila kahadungka sa isla, kay may mga Vietnamese soldier na, may mga machine gun. Sila ang ginapagawa nila, coral reef, destruction, tanan, hindi tuod na kayong coral reef na dugay na gubat tungod sa global warming. Kag ang tunay daraga illegal fishing mga Vietnamese. Tingaaway ginapagawa sa media nga puro China ang ginapagawa. Pati ito ang ambal nila nga ginbunggo ko ng barko. Kung makita niyo yung video, ara sa YouTube ang video, pero tingnan mo, ang Philippine Supply Vessel ang nagbunggo, ginkat niya ang Chinese Coast Guard na nakapundo. Tapos may mga media pa to, nga may mga media to, kung supply ka may mga media, tapos pagwa nga bunggo. No? So sa tuod-tuod lang, una pa lang may mga sunod pa kita nga mga panatuntunan, no? Kadamo sang kakitabo nga hindi tuod. Wala sa may ginagaw nga teritoryo ang China, ang Pilipinas ang nag-give up dira. Ang pagbuli nga hambal nila, nag-appeal na sa Cinderella complex ang mga Pilipino kung madumduman niyo sa Cinderella, no? Kaya yung mga Pilipino, may ginatawag na Cinderella complex, Budslingon, nga feeling sa mga Pilipino, permi siya api, amo na gani mga Pilipino, kampi sa ginatawag na underdog, no? Kung sino ginadaog-daog, digto sila. Kung dumduman yung mga sini ni Sharon Cuneta, amo na permi ang formula, no? Ginatawag na Cinderella formula, ginadaog-daog ang artista, ang bida, tapos may maabot na Prince Charming para salbahon siya, kaya nagdaog-daog, maantos, no? Mga bukas, luluhod ng mga tala, pasan ko ang daigdig, no? Babangon ako ulit, dudurugin kita. Mga amo na bla, kaya may Cinderella complex ang mga Pilipino mo. Amo na nga nag-appeal lang ginatawag na bully.
Kay sa 2013 nag-consultant ako sa Prime Minister sang isa ka nasod diri sa Southeast Asia. Kag naglibot ako sa Southeast Asia, kag nakita ko gid kung paano ginbuligan sa China ang ilang mga silingan. Kaya ang filosofiya sa China, kung progresibo ang mga silingan namon, ma-improve man ang trading namon. Kabiskan si President Xi Jinping may sa speech niya ang banya common destiny for mankind nga progreso, no? Prosperidad hindi gera. Ang West siguro, Amerika at Europe, hadlok lang sila sa landong nila kay sila na ang gapang daog-daog, sila na nag-colonize sa aton. Why tas ang history sang gera sa China? Ang history naton trading, kinship, tanong lang mga apelido naton, mga itsura naton. Isa lang taka-region sa mga Asian. Pro ang Espanya, no? Ang Netherlands, ang Britain, especially ang Amerika, sila na nag-colonize sa aton. Gimpamatay mga tao naton, mga babae, mga bata, no? Babae, ginlugos, kag ang mga gold naton, mga resources, mga kahoy naton, no? Ginpanglugos nila, gindala sa ilang nasa amo na permi yung style nila. Tapos subog pag nila ang China gusto mag-invade, no? Magsakop sa riyon, no? Daw baliskad guro na tabo, no? So, amo na nanay subong, no? Sa dason naton nga palatuntunan, i-elaborate ko pag ini kag ipakita ko, no? Kung nga paano tayo kita gindaog-daog kag gin alipin sang Western countries, especially in America. Hambal nila sa una ko noon, 1950, second to sa Japan. Kaya nga tabo nga na-overtake ka sa mga kapitbayan naton, mga silingan naton. Sa sunod na nga episode, amo nang i-explain ko nga tawag nga economic imperialism. Nga away kita ng progreso para makita nyo kung ano ka lain, ka demonyo ini ng mga nasod, mga especially ang Amerika. Kaya mga Pilipino may tinatawag na colonial mentality basta Amerika kuno maayo. Hindi tuod na. Amo nang istoryahan naton sa sunod. Sa subong, ang ginistoryahan na naton kung ano din ang ginatawag na 200 nautical miles kung gintuod na ginagaw ang teritoryo ta sa China kag kung tuod nga ginabubulit. Amo na naanay sa sunod amo na pakita ko nga ginahimo ni sa Amerika kag nga ang Pilipino gapati man sa media. Kaya ang Pilipino ko na hindi critical thinker. Amo na ang sa sunod no Amerika kag nga ang Pilipino hindi critical thinker. Una pa lang ni damo patang dugay-dugay patang maguptanay diri nga palatuntunan, no? Hindi lang ko gusto nga ma-overload ka mo. So amo na niya na abangan ang susunod na kabanata. Salamat gid.